Good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello po mga Airsoft, pasensya na medyo gabi na to, pahabol po ito no. Itong unit na to is pupunta sa ating ka-Airsoft diyan malapit sa David's Tea House in Banawe, Quezon City no. Itong unit na to is pipick upin ng courier, Lalamove courier natin na si Sir Alvin no. Bali, i-deliver niya to para sa birthday celebrant natin na ka-Airsoft dyan sa David's Tea House, no? Hello po sa iyo, bossing. I just hope na marami pang birthday ang darating sa iyo. I just hope na marami pang birthday ang mararanasan mo, no? Okay. Ngayong birthday niya, actually ganito kasi yan, mga Airsoft, no? Hindi alam ni Sir. Kaya hindi ko rin pwedeng i-shoutout yung pangalan niya no. Hindi alam ng ating subscriber na binilhan siya ng Airsoft ng kanyang misis. Okay? So binilan siya, so surprise po ito. Okay? Medyo hindi rin malinaw kung nagwo-work doon sa David's Tea House QC Banawe. Banawe, Quezon City pala, QC Banawe tuloy. Baliktad yun, no? Kaya napakaganda nitong unit niya. Pangarap daw niya to. Medyo ano pa nga, medyo nagkaroon pa kami ng kalituhan ni Madam, no? Kasi hindi niya alam yung unit, hindi niya alam yung pangalan. Basta naririnig daw niya, lagi pinapanood, no? Ngayon, kahit papano, nagtali naman yung nasa isip namin, no? Kasi gumawa siya ng paraan kung matanong kung ano yung paborito, ano yung Airsoft na pinapanood niya, no? So, nagawa na paraan ni Madam. Maraming salamat, Madam Sophia. Okay? Ay, sorry. Nasabi ko yung pangalan. Surprise nga pala to. Maraming salamat, Madam. Kasi anyway, nasabi ko na, Madam Sophia, no? Ito na po yung request mo. Ito na yung unit ng iyong mahal sa buhay, no? Na, okay. This is the upgraded version. Mapapansin nyo, upgraded version ng, ano to? Look, pengi ako ng not upgraded version. Itong unit na to is the upgraded version of the Godfather 6.0 by the KJ Works, no? So, upgraded version to, since upgraded version to, maganda at malakas to. Okay? So, napakasarap naman ng may nagbibigay, di ba? Ito yung not upgraded version, papakita ko sa inyo, ha. Okay, ito yung upgraded version. Okay, makikita nyo ha. Kung makikita nyo yan, kasa natin, ilock natin manually. Ito naman yung not upgraded version. Kasa natin, ilock natin manually. Okay? Parehas sila mga Airsoft, no? Hindi sila parehas na naka-anti-freeze nozzle. Ordinary nozzle lang yung parehas nila. Pero don't worry, regarding sa nozzle, ang mga KJ Works, magaganda talaga nozzle nila. Kung mapapansin niyo ang mga nozzle nila parehas, hindi yung ordinaryong black lang na nozzle, no, na plastic. Ang nozzle nila is high grade nozzle, no. Yung materials na ginamit dito is mas matibay at mas maganda, no, mas matigas. Okay? This is the not upgraded version. Makikita nyo, ayan, no. Yan. Kumakalog pa. May kalog pa siya, ayan, ha. Kumakalog pa siya. Bakit siya kumakalog? Kasi hindi pa siya upgraded version. Hindi pa rin siya naka-hammer, hindi, tama. Hindi pa siya upgraded version. Hindi pa rin siya naka-hop-up rubber, okay? So, itong unit na to, talagang wala pang ginagalaw. Kumbaga, basal pa. Ito po yung upgraded version. Kung makikita ninyo, number 1, naka-fix outer barrel na. Ayan, kalugin natin, ha. Hindi mo siya makakalog. Compare mo rito, ayan, no. Ito makakalog mo. Ito, hindi mo makakalog. Kasi, naka-fix outer barrel to. Upgraded po. Naka-fine tuning na rin po. Naka-tono na, ibig sabihin. So, matipid na siya sa gas. Kahit malaki yung bore niya, kahit malaki yung nozzle niya, matipid na siya sa gas, no? Naka-trigger job na rin. Ano pa ayun sa trigger job? Napakalambot na po ng trigger niya. Although adjustable trigger naman to mga Airsoft, pwede nyo i-adjust sa setting na gusto nyo. Kung gusto nyo mahaba yung slack or maiksi yung slack, pwede, no? Tapos, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer barrel, naka-hammer protection pad na rin. Okay? What is good about this unit? Alisin na natin itong hindi upgraded, ha.
Okay, what is good and special about this unit? This unit is a very halimaw unit, no? Itong unit na to, napakatindi, napakalakas nitong unit na to. Ito yung unit na nagpo 400 FPS without, sorry. 380 to 390 FPS ang FPS niya without the upgrade. Pero dahil in-upgrade natin to, I will assume or tansya ko mga nasa 40 ang FPS nito. Pero malalaman din natin mamaya ang exact FPS niya, no? So, for now, napakaganda ng unit. Makikita nyo, full metal mula ulo hanggang baba. Optic front, optic rear. Ano ba? Bakit big man? Bakit ano bang maganda sa mga optic sight, 'di ba? Ano ba? May maganda ba diyan? Kasi sinasabi mo palagi na upgraded na naka-optic front. Ano bang mapapala? Okay, especially mga Carsoft, kasi ganito, makikita nyo optic yan, ayan, no, dalawa, isa. Ito kasi is itong front, iuupo mo sa pagitan nitong dalawa na rear, okay? Ngayon, pag halimbawa lang gabi, meron kang gustong bugawin, ipuputok mo to, kitang-kita mo kagad yan kasi konting masinagan lang yan ng konti, kahit kaunting liwanag na, iilaw yan eh. No? Napakaganda niya, napakasarap, lalo na sa gabi, ang daling isipat. Hindi ka mahirapan. Unlike pag ang front sight mo is the conventional iron sight lang, medyo hirap ka, di ba? Lalo na sa mga newbie, talagang mahihirapan. Pero pag ganito, hindi ka hirap. Plus, tignan niyo itong rail sa baba. No? Isa sa panuntunan na modern type of unit yung gagamitin nyo if may rail dito sa baba. Kasi yung mga classic type, wala talagang pre-provide na rail. Kasi way back, wala namang mga accessories like flashlight, laser na pwedeng ilagay sa unit, di ba? Pero ngayon kasi meron na, di ba? Ayan, makikita nyo, ayan no. Isa pa sa kinagandahan nito, yung ikinabit natin dito na fixed outer barrel is bull barrel siya, tapered, di ba? Ayan, tapered yan. Mataba, paliit, di ba? Yun ang kagandahan dito sa unit na to. Solid na solid siya mga Carsoft, no? Pero meron pa rin tayong premium na fixed outer barrel, yung twisted, no? Yung may design na twisted. Pero ito, plain lang, hindi twisted ang nakalagay dito, no? Now, fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad na rin. Ano ba ang pinakamaganda pag naka-hammer protection pad? Ano yung benefits doon? Ang benefit sa hammer protection pad is hindi stress yung mismong slide mo. Mabilis ang cycle mo. Tapos, yung lifespan ng hammer is mas tumatagal kasi wala na siyang dummy firing pin na pinupukpok. Yung dummy firing pin kasi mga Carsoft, eventually lumuluwang yon. Pag lumuwang yon, tumatalsik yon minsan. Baka tamaan ka pa sa mata or kung sino man ang gumagamit nito, anak mo or asawa mo, pwedeng tumalsik sa mata nila yon, yung dummy firing pin na nandito sa ilalim, no? Nababaklas yon through time, lumuluwag, no? Eh syempre, hindi naman lahat ng oras may oras ka para higpitan, para i-check siya, para sikipan. Hindi naman lahat ng bumibili ng airsoft is napakatatalino. Hindi naman lahat kayang i-monitor yon, di ba? Kaya napakaganda pag ganitong tipo na upgraded na po, no? So, hindi ka na mahihirapan, hindi ka na mahahaselan, di ba? Tandaan nyo, yung unit pag upgraded, mas reliable siya. Yung unit pag upgraded, mas less ang pagkasira. Okay? Gerardo G.D. Malanta. Good evening, Sir Bigman. Hello, Sir Gerardo. Hello po sa iyo. Magandang araw at nandyan ka at watching, nanonood ng ating review and unbox. Okay? Mga Carsoft, before I proceed the review and unbox, no? Baka pwede, kung hindi naman po napakalaking abala sa inyo, baka pwede po pakishare yung live video natin, no? Para kumalat tayo sa community, dumami ang makaalam ng ating ginagawang daily review and unbox dito sa ating shop. Okay? So, let's begin. This is the 2011 Hi-Capa by the KJ Works. Kung tawagin natin, The Godfather. Bakit tinawag siya na Godfather? Malakas. Napakatindi. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, i-corona natin siya. Okay? Ngayon, kunin natin yung magazine. Okay. Kinuha natin yung magazine, kaya lang mga Carsoft, sobrang lamig ng magazine. Kasi pagpasensyahan nyo na po dahil, bakit ba sobrang lamig?
nakatutok po tayo, nasa aircon po tayo. Pag mga ganyan, nasa aircon tayo, talagang bumubuga, no? Yung lami, yung aircon natin. Okay? Ngayon, to, press the valve, mga airsoft. Press the valve. Lagyan natin ng oil. Okay? Then, dito sa ilalim. Okay. Then, ito yung unit. Kunin natin. Kasa, ilock manually. Then, lagyan natin ng slide stopper. Lagyan natin din sa nozzle. Okay ha, happy birthday dyan sa ka-airsoft natin in Quezon City, Banawe, David's Tea House, no? So, ito po yung unit mo, regalo sa iyo ni Madam Sophia. Okay. Ito, pipick upin na po ito ng rider, no? Ngayon mga ka-airsoft, gamit lang po tayo ng, ito, 12 kg lang ha, 12 kg din ikokrono natin, okay? Tutok natin, tutok, then, okay, then, okay na yun, 2 seconds, okay na yun, enough na po yun, no? Para yung unit mo is mapanatili mong matipid din pero malakas. Ginawa namin is in-upgrade namin. Okay? So ito yung unit mo. Firing maglagay tayong bala, no? Okay, mga ka-airsoft, ito meron ako advice sa inyo sa pag magkokrono kayo, siguraduhin niyo na inilalagay yung bala 0.20. Huwag kayong magkokrono ng 0.25 kasi hindi nyo makukuha yung pinaka-accurate na result ng airsoft ninyo. Hatakin ninyo pababa, put your right thumb here, dito po ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay. 0.20 ang pinangkokrono natin, mga ka-airsoft. Napadami tuloy yung lagay ko. 0.20 ang pinangkokrono natin, pero ang gagamitin ninyo yung bala, dito dahil malakas to, 0.20, pwede rin naman 0.25, 0.28, up to 0.30. Kakayanin nito yung 0.30, consistent dito yung 0.30 kasi malakas po siya, upgraded, no? Ngayon, kunin natin yung chrono, syempre. Chrono, then, pasok natin sa unit, nasa na? Okay, then kasa, ready to fire. Chrono test, no? The Godfather by the KJ Works, normal FPS, 350 to 380. Tignan natin ngayon after the upgrade. Sige. 488. Okay. Plus 100 ang FPS na nangyari, no? From 380 to 400, from 350 to 380. So, in-upgrade natin, ang naging chrono niya is 488. 488. Nakita dalawang camera. Firing! 482. 482, firing. 454. 450, 473. 400. Oh. So, 450 and above siya. 488 kanina. Grabe yun, no? 488 mga airsoft, malakas pa sa mga rifle na nasa likod ko. Malakas pa sa mga rifle na panglaro, no? Napakaganda niya. Isa sa kadahilanan, ba't napalakas natin to ng maganda, napakasarap palakasin ito. Bakit? Napakahaba. 6.0 siya eh. Di ba? Malayo yung size niya dun sa mga 5.1. Ito, mga ganito lang ang 5.1. Ayan, no? Oh. Di ba? Mas mahaba siya ng 1 inches, no? Kaya napakagandang palakasin nito. Napakasarap palakasin. Talagang enjoy na enjoy ka rito. Kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng firepower, go for this. Go for this, no? O kaya, kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng malalakas na airsoft, go ka na sa big man, di ba? Pero kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng budget meal, huwag kang pupunta sa big man. Kasi ang makukuha mo sa big man is quality unit, upgraded unit. Si big man, wala siyang binebentang China unit, budget meal unit, murang unit, gawang Lunes, sirang Martes unit. Ang binebenta po rito sa big man is yung mga quality. Yung siguradong mag-e-enjoy kayo, yung siguradong makakasama nyo ng pangmatagalan. Okay? So, firing po tayo. Now, firing. The Godfather 6.0 by the KJ Works. Firing! Open slide kasi po, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Syempre,
rest the hammer by pressing the trigger. Tapos ito, meron pa akong isang ano rito, no, i-share sa inyo. Make sure mga ka-airsoft, pag yung unit itatabi nyo na, wala po siyang lamang bala. Okay, bakit? Anong paliwanag doon? Kasi ayaw po natin na yung spring magastado, mag-loose ng maaga. Then, hanggat maaari sana, syempre dapat walang lamang hangin. Lagi kasi mga ka-airsoft, proven and tested natin na yung mga unit na ini-stock na may hangin, nagkakaproblema sila. Pero yung mga unit na ini-stock na walang hangin, hindi nagkakaproblema. Pero yung mga ini-stockan, pinapatulog ng may hangin yung airsoft nila, nagkakasira ng mabilis, no? Okay, nagpaputok tayo kanina, 20 rounds. Tignan natin, no? Naka-upgrade kasi ito, naka-tuning to. Napakatipid nito. Nilagyan natin 2 seconds kanina din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. So, nakapagpaputok tayo 20 kanina plus 10, 30 rounds. Mga ka-airsoft, ang laki ng bore nito. Dapat to, malakas sa gasto, no? Pero nakita nyo naman, 2 seconds na kinarga natin, naka 30. Tignan natin, baka kaya pa niya mag 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya niya nag 40. 2 seconds, nag 40 round siya. Napakatipid niya, napakaganda, no? Sigurado mag-e-enjoy yung ka-airsoft natin dito. Ang tanong, meron pa, ang lamig pa, oh. Meron pa itong mga konti, no? So, mga airsoft, yun ang sinasabi ko sa inyo. Always, kahit anong high-end nung isang bagay, siguraduhin nyo na proper maintenance susundin nyo. Kasi kahit anong high-end, kahit gaano kamahal yan, kung hindi nyo susundin yung proper maintenance, mga airsoft talaga sasakit po ang ulo nyo, no? Okay, good day, Sir Bigman. Sabi ni Alan Villaris, what pa kung 7.0 unit Dragon possible umabot? Hindi. So far, Alan Villaris, yung 7.0 Dragon, kailan tayo, di ba? Look, nag-chrono tayo nun. Parang 420 lang ang inaabot. 440, no? 420, 440 lang ang inaabot nun. No? Nag-chrono na kami dati nun, nung nakarang araw, dahil may umorder. So, upgraded na yon 420, 440. Hindi rin kasi namin pwedeng ilakas sobra yung upgrade nun kasi Taiwan WE lang kasi yun eh. Ito kasi pwede naming kapain, pwede naming gapangin yung upgrade nito kasi kakaiba ang laman loob nito. CNC full steel ang KJ Works na 2025 model, no? So, talagang malakas at malakas siya, pwedeng hapitin talaga yung pinakamataas na limit na pwedeng ibigay sa kanya, no? Pero doon sa WE, basta mga WE, kung i-upgrade man natin, medyo limit pa rin, hindi pa rin, kasi ang WE, full metal pero full alloy, okay? Itong mga unit kasi na to, full metal, full CNC steel. Oh, kaya talagang mas lakas, no? Idol Perplex naman AK-47 para meron pong idea kung sakali. Salamat, bossing. Butch! Hindi po ako pwede mag-flex, boss, kasi may nilalive ako, no? Hindi naman po kasi live selling to, bossing, no? Kung gusto mo magka-idea regarding AK-47, ayan, no, nasa likod ko, pwede kang pumunta sa YouTube channel namin. Doon hanapin mo yung mga demo, review, and unbox ko regarding AK-47, no? Pasensya ka na, hindi kita pwedeng pagbigyan kasi unang-una, meron ako nila live, no, na unit. Tapos, wala akong kasiguraduhan kung kukuha ka, no? Kung kukuha ka, wala akong kasiguraduhan. Sayang lang ang effort. Hindi ko kasi pwedeng galawin, hindi ko pwedeng i-testing, hindi ko pwedeng i-operate ito kung wala naman sure buyer. Hindi ko kasi sigurado kung kukuha ka eh, di ba? Ngayon, kung gusto mong malaman kung paano to, kung gusto mong mapanood, meron kami mga previous na vlog sa aming YouTube channel, no? Sa aming YouTube channel, ako lang yata ang vlogger ng Airsoft na merong 2,000 videos, no? Meron kaming naipundar na YouTube channel na meron tayong 2,000 videos. Lahat nandun, lahat po ng request na unit nyo, halos lahat ng unit nandun na po, no? Kaya mag-enjoy po kayo ron, mas matututo po kayo doon, no? Pasensya ka na, Butch ha. Sana maintindihan mo ako. Bago kasi yung unit, hindi ko pwedeng pa-flex. Tapos, hindi ko pwede i-flex. Tapos,
yung unit kasi, walang kasiguraduhan kung kukuha ka, so hindi pwedeng i-testing natin, ha? Pasensya ka na, nagsasabi lang ako ng totoo, kaysa paasahin kita, okay? O yun, tapos ano pa bang gagawin natin? Yun, itong unit na to, unit natin ka Airsoft, pag tatabi na, make sure walang bala at make sure pasingawin. Grabe, dami pa. 'Di ba? Pumutok siya ng 40 sa dami ng pinakawalan ko, baka mag 60 rounds pa siya, no? Okay, ito yung unit natin kay Airsoft. Nagtatrabaho sa David's Tea House sa Banawe, Quezon City. Itong unit na to, bossing, dadalhin sa iyo ng rider namin, ang kaibigan naming rider from Dalala Move, si Alvin, no? So ito, makakarating sa ito, binili at binayaran ng iyong misis na hindi namin kay Airsoft, si Madam Sofia. Okay? Maraming salamat po mga ka-Airsoft. Magandang gabi. Lahat po tayo nagbula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po!